isang huwad na pirma, at isang ultrasound ng sanggol. Iyan ang regalo sa akin ng asawa ko habang inuutusan niya akong ipagluto ang kanyang kabit. Akala nila ay nananatili akong bulag sa kanilang kataksilan, habang dahan-dahan nilang ninanakaw ang aking pamana. Hindi ako iyak, hindi ako magsasama ng galit. Dahil sa bawat hiwa ng aking kutsilyo ngayong gabi, sisiguraduhin kong matitikman nila ang pinakamapait na lasa ng aking paghihiganti. Balang araw, luluhod ang lalaking nangakong aalagaan ako, at ang babaeng itinuring kong kapatid, nagmamakaawa sa harap ng aking mga sapatos, habang humihingi ng tawad. Ang kanilang mga kasinungalingan ay tuluyang madudurog kasabay ng pagkapunit ng isang misteryosong pulang kontrata na inakala nilang magliligtas sa kanila sa pagkasira. Ngunit bago ang matamis na paghihiganti, mayroong isang malamig na paggising. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang basagin ng isang matinis na boses ang tahimik na hangin. Huwag ka nang mag-inarte dyan, isa ka lang namang tagaluto na amoy bawang at sibuyas. Bilisan mo at ipagluto mo kami, may darating akong mga VIP guests. At kailangan perpekto ang pagkain. Wala akong pakialam kung pagod ka. Ang boses na iyon ay nagmula sa asawa kong si Ivan na naiwang nakabukas sa speaker ng aking telepono. Wala ni isang salitang lumabas sa aking mga labi. Pinatay ko ang tawag at ibinaba ang telepono sa ibabaw ng malamig na marmol na mesa. Ang paningin ko ay nakatuon lamang sa isang kayumangging sobre na nasa aking harapan. Isang sobreng nakapangalan sa akin, ngunit halatang maling na ipadala ng notaryo publiko sa kusina ng aming bahay sa halip na sa opisina niya. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Bumungad sa akin ang mga papeles ng paglilipat ng pagmamay-ari ng Casa Salvatierra, ang nag-iisang pamana ng aking mga magulang, patungo sa isang hindi pamilyar na kumpanya. Sa pinakaibaba ng pahina, nakapirma ang aking pangalan. Isang huwad na pirma na kailanman ay hindi ko iginuhit. At sa ilalim ng mga dokumentong iyon, isang litrato ng ultrasound ng isang sanggol, may kalakip na mensaheng nakasulat gamit ang pulang tinta. Our little secret. Bago ko pa man maproseso ang pagtataksil na tila mahigpit na sumasakal sa aking lalamunan, bumukas ang pintuan ng kusina. Pumasok si Stella, ang PR director ng aming restaurant, at ang babaeng tinuring kong nakababatang kapatid. Ate Nadine, ano ba ang ginagawa mo? 30 minutes na lang at darating na ang mga investors para sa ₱1,000,000 ingredient sponsorship natin. Kung hindi mo ilalabas ang pagkain ngayon, mawawala ng trabaho ang lahat ng tao sa labas. Ginamit niya ang kalagayan ng mga empleyado para ipitin ako. Ang inosenteng ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang nakakalasong ahas na nakapulupot sa aking leeg. Lalo na't alam kong siya ang nagmamay-ari ng sinapupunang nasa litrato. Isang oras. Isang oras na lang bago pirmahan ang sponsorship na iyon na matagal nang inaasahan ng restaurant. Kung magwawala ako at wawasakin ang pagtitipon ngayon, ang mga empleyadong naging pangalawang pamilya ko ay tiyak na masisante. Wala siyang nakitang luha sa aking mga mata. Wala siyang narinig na sigaw, pagmamakaawa o panunumbat mula sa akin. Huminga ako ng malalim, itinago ang kayumangging sobre sa ilalim ng mga resibo ng mga sangkap at binigyan siya ng isang tipid, ngunit nakakapasong ngiti. Huwag kang mag-alala, Stella. Malapit nang maluto ang lahat ng gusto ninyong matikman. Lumabas siya ng kusina nang may pagmamalaki sa kanyang paglalakad. Nang tuluyang sumara ang pinto, nagsimula ang aking malamig na paghihiganti. Kinuha ko ang aking telepono at tahimik na kinuhanan ng litrato, ang bawat pahina ng peking kontrata, maging ang litrato ng ultrasound. Ipinadala ko ang lahat ng iyon kay Attorney Mendez, ang pinagkakatiwalaan at matagal na naming abogado ng pamilya. Lumapit ako sa lumang sangkalan, nayari sa matigas na kahoy, ang nag-iisang alaala ng aking namayapang ama sa kusinang ito. Hinagod ng aking mga daliri ang magaspang na ibabaw nito. Dito sa ibabaw ng kahoy na ito, itinuro niya sa akin ang lakas at tatag.
na hindi ko kailanman kailangang sumandal sa sinumang lalaki para mabuhay at magtagumpay. Pinihit ko ang dial ng maliit na vault na nakatago sa ilalim ng counter. Maingat na inilagay ang orihinal na aklat ng mga recipe ng pamilya sa loob nito at ibinago ang passcode patungo sa isang numerong ako lamang ang nakakaalam. Habang ginagawa ko iyon, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa aking isipan. Sino ang nag-utos sa mensahero na iwan ang sobre ng notaryo sa aking kusina sa halip na sa opisina ni Ivan? Mayroon bang nagtatangkang tulungan ako mula sa dilim upang ibunyag ang lahat ng ito? Umilaw ang screen ng aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Attorney Mendez ang lumitaw sa notification. Nadine, nakita ko ang mga litrato, pero mas malala pa rito ang sitwasyon. Kinausap ko ang bangko kanina lang. Kinuha nila ang buong retirement fund mo ngayong umaga nang walang paalam. Ano ang gusto mong gawin ko? Tinitigan ko ang kumukulong sabaw sa ibabaw ng kalan. Ang mga bula nito ay tila galit na nag-uunahang sumabog pa itaas, tulad ng puot na nag-aalab sa aking dibdib, ngunit pinipili kong ikulong. Mabilis na gumalaw ang aking mga daliri sa keyboard at nagpadala ng iisang salita pabalik. Wasakin. Ang bawat ngiti ko sa gabing iyon ay isang matalas na patalim na nakatago sa ilalim ng aking dila. Sa harap ng mga investors at mga kilalang tao sa lipunan, suot ko ang maskara ng isang mahiyaing asawa na kontento na sa loob ng kusina. Habang inihahain ko ang pinakaistatistang putahe ng Casa Salvatierra, naramdaman ko ang pagpulupot ng braso ni Ivan sa aking kiwang. Ang aking asawa, si Nadine, ang siyang kaluluwa ng restaurang ito. Pahayag ni Ivan sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng peking pagmamalaki. Kung wala ang kanyang mga kamay, wala ang sarap na tinatamasa ninyo ngayon. Ngunit ako ang utak na nagpapatakbo sa lahat upang masiguro na ang legacy ng mga Salvatierra ay lalong lalago. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko ang panandaliang sulyap ni Stella na nakatayo sa gilid ng buffet table. Suot niya ang isang kulay pulang bestida na masyadong maiksi para sa isang empleyado, ngunit perpekto para sa isang babaeng naghahanap ng atensyon. Sa ilalim ng mahabang puting tela ng hapagkainan, hindi sinasadyang nahulog ang aking serbilyeta. Yumuko ako upang kunin ito, at doon ko nakita ang katotohanang mas mapait pa sa ampalaya. Ang sapatos ni Ivan ay nakadikit sa binti ni Stella, at ang mga daliri ng aking asawa ay dahan-dahang gumagapang paitaas sa hita ng babaeng itinuring kong kapatid. Tumayo ako ng tuwid, hindi man lang nanginig ang aking mga kamay. Inayos ko ang aking buhok at nagpatuloy sa pagbuhos ng alak sa baso ng isang investor. Ang galit sa loob ko ay hindi apoy na sumasabog, kundi yelo na unti-unting naninigas sa aking mga ugat. Nang matapos ang gabi at kami na lamang ni Ivan ang naiwan sa loob ng aming silid, nagsimula na ang kanyang pagmamanipula. Umupo siya sa gilid ng kama, kunwari ay pagod na pagod mula sa pagtatrabaho. Nadine, mahal, kailangan ko ang passwords ng iyong sub-accounts para sa expansion natin sa susunod na buwan. Sabi niya habang hinahalo ang kanyang mga salita ng lambing. Alam mo naman na noong mamatay ang mga magulang mo, ako ang sumalba sa negosyong ito. Utang mo sa akin ang lahat ng tinatamasa natin ngayon. Hindi mo naman gustong mabulok lang ang Casa Salvatierra sa maliit na pangarap mo, di ba? Ito ang kanyang paboritong armas, ang utang na loob. Pinaparamdam niya sa akin na wala akong silbi kung wala siya. Siyempre, Ivan, alam ko kung gaano kakahalaga sa akin. Tugon ko sa pinakamalambing na boses na kaya kong ilabas. Kinuha ko ang kanyang tablet at dahan-dahang itinipa ang mga password. Ngunit sa bawat karakter na aking isinusulat, sinisiguro kong may isang maliit na pagkakamali. Isang maling titik, isang maling numero. Sa ikatlong subok niya bukas, automatikong magla-lock ang mga account na yon sa loob ng 24 na oras dahil sa security protocol ng bangko. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay sa halip na pumunta sa palengke. Sa isang madilim at pribadong sulok ng isang lumang gusali sa Makati, hinarap ko si Attorney Mendez. Ang amoy ng lumang papel at kape sa loob ng kanyang opisina ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan.
Narito ang lahat, attorney. Ang mga orihinal na dokumento na itinago ko bago pa man niya ito mapalitan. Sabi ko habang inilalapag ang isang asul na folder. Matalino ang ginawa mo, Nadine, pero kailangan nating mag-ingat. May isang butas sa inyong prenuptial agreement na hindi napansin ni Ivan dahil sa sobrang kumpiyansa niya, paliwanag ni Mendez habang inaayos ang kanyang salamin. Kung mapapatunayan nating may tangkang pandaraya sa mga assets bago pa man ang merger, mawawalan siya ng karapatan sa kahit isang sentimo ng Casa Salvatierra. Kailangan natin siyang kagatin sa isang pain. Napagkasunduan namin ang paggawa ng isang bait contract. Isang dokumentong magmumukhang malaking oportunidad para sa kanya, ngunit sa katotohanan ay isang legal na bitag na magpapatunay ng kanyang pagnanakaw. Paalis na sana ako nang marinig ko ang mabilis na pagtunog ng takong sa labas ng pintuan ng opisina ni Mendez. Nasilip ko sa siwang ng pinto ang isang pamilyar na bulto. Si Stella. Hawak niya ang isang makapal na envelope na may logo ng Stella's Dine. Halos magpang-abot kami sa pintuan. Mabilis akong pumasok sa loob ng banyo ng opisina at dahan-dahang isinara ang pinto sapat na upang hindi niya ako makita. Naririnig ko ang kanyang malanding boses habang kinakausap ang sekretary ni Mendez. Nagtatanong tungkol sa mabilisang pagpaparehistro ng isang bagong korporasyon. Ang kapal ng mukha niya ay tila walang hanggan, ginagamit ang mismong abogado ng aking pamilya upang wasakin kami. Nang tuluyan na siyang umalis, lumabas ako ng opisina. Ang tanging naiwan sa hangin ay ang amoy ng kanyang pabango, isang matamis, ngunit nakakahilong amoy na tila lason na kumakalat sa aking paligid. Isinara ko ang pinto ng opisina ni Mendez at huminga ng malalim. Alam kong sa oras na ito, nagsimula na ang orasan ng aming pagtutuos. Sa bawat segundo na lumilipas, unti-unti nang humihigpit ang bitag na ako mismo ang naglatag. Ang bawat sekreto ng isang kusina ay nakatago sa timpla ng mga sangkap, ngunit ang pinakamapanganib na lason ay ang mga salitang binitawan ng may kasinungalingan. Isang umaga, habang ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng aking kusina, kunwari ay abala ako sa pag-aayos ng mga pampalasa. Alam kong nasa likod ko lang si Stella, nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong masilo ang kaluluwa ng Casa Salvatierra, ang aking aklat ng mga lihim na recipe. Ate Nadine, baka gusto mong magpahinga muna? Ako na ang magliligpit ng mga gamit mo rito, malambing na alok ni Stella. Ang kanyang boses ay parang asukal, ngunit alam kong sa ilalim nito ay may talim na handang sumugat. Salamat, Stella. Iiwan ko muna itong lihim na talaan sa ibabaw ng mesa. Huwag mo sanang hayaang mabasa. Iyan ang tanging kopya ng mga resipe ni nanay. Sagot ko habang dahan-dahang inilalapag ang isang luma at kupas na notebook. Pagtalikod ko, narinig ko ang mahinang kaluskos ng papel. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman na mabilis niyang kinukuha ang kanyang telepono upang kuhanan ng larawan ng bawat pahina. Ang hindi niya alam, ang notebook na yon ay isang bitag. Binago ko ang bawat sukat ng asin, asukal, at suka sa mga pahinang iyon. Ang bawat putahing lulutuin niya gamit ang mga resepeng yon ay magiging isang malaking kabiguan, isang panlasang hindi malilimutan dahil sa sobrang alat o pait. Hindi pa natatapos ang aking pag-arte nang pumasok si Ivan sa kusina. Hawak niya ang ilang piraso ng papel na tila ba napakahalaga. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamanipula. Nadine, kailangan mong pirmahan ito. Mga dokumento lang ito para sa buwis ng restaurant. Kailangan nating isumite ito bago matapos ang araw, mabilis niyang paliwanag. Huwag mo nang basahin ng malalim, masyadong teknikal ang mga salita rito. Magtiwala ka na lang sa asawa mo. Humarap ako sa kanya, pilit na itinatago ang panginginig ng aking loob. Buwis lang ba ito, Ivan? Parang napakaraming pahina naman. Doon na lumabas ang kanyang tunay na kulay. Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang anino ay tila lumalamon sa aking katauhan. Nadine, huwag ka nang magtanong ng marami. Isang simpleng tagaluto ka lang, hindi mo maiintindihan ang pasikot-sikot ng negosyo.
Ako ang nagpapagod para hindi ka maghirap, kaya pirmahan mo na ito. Ito ang gaslighting na kinasanayan ko. Ang iparamdam sa akin na ako ay maliit, na wala akong kakayahan kung wala siya. Kinuha ko ang isang ballpen mula sa aking bulsa. Ang ballpen na ibinigay ni Attorney Mendez. Ang tinta nito ay tila ordinaryo, ngunit sa loob ng ilang linggo, ang lahat ng isusulat nito ay dahan-dahang maglalaho hanggang sa maging malinis na papel na lamang ang maiiwan. Mabilis kong itinitik ang aking pirma. Ngumiti si Ivan, isang ngiting puno ng tagumpay. Kinuha niya ang mga papel at agad na lumabas ng kusina kasunod si Stella. Hindi nila alam na bago ako lumabas. Iniwan ko ang aking telepono sa ilalim ng isang nakataob na kaldero malapit sa kanilang opisina. Nakarecord ang bawat salita nila. Sa wakas kay Stella, akin na ang buong kontrol. Sa gabi ng anniversary, wala nang Casa Salvatierra. Stella's Dina na ang itatawag sa lugar na ito. Narinig kong sabi ni Ivan mula sa recording ng balikan ko ito kalaunan. At ang sanggol natin, Ivan, sisiguraduhin mong sa kanya mapupunta ang lahat? Tanong ni Stella ng may halong landi. Lahat, mahal ko, lahat. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ngunit sa gitna ng sakit, kumuha ako ng isang mangkok ng mainit na sinigang na niluto ko para sa aking sarili. Ang bawat higop ng maasim na sabaw ay parang yakap ng aking ina, nagbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Habang kumakain ako sa katahimikan, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa labas ng gate ng restaurant. Nakatingin ng matagal kay Stella habang pasakay ito sa kotse ni Ivan. May hawak siyang isang madilim na envelope. Sino ang lalaking ito? At ano ang kinalaman niya sa babaeng sumisira sa aking buhay? Hindi ko pa lubos na naiisip ang sagot nang biglang bumalik si Ivan sa kusina. Mas malaki ang ngisi sa kanyang mukha. Nadine, may nakalimutan akong sabihin, anya habang dahan-dahang lumalapit. Masyadong malaki ang gastos para sa anniversary party. Kailangan nating kunin ang titulo ng bahay ni nanay at tatay para gawing collateral sa bangko. Ihanda mo na ang titulo bukas, dahil kung hindi, mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang bahay na iyon, ang huling muog ng aking pagkatao. Ang bawat hakbang ng aking paghihiganti ay tila isang dahan-dahang paghigpit ng lubid sa leeg ni Ivan. At sa araw na ito, sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang hirap ng paghinga nang walang pera sa kanyang bulsa. Naririnig ko ang malakas na tawa ni Stella mula sa kabilang linya ng telepono ni Ivan habang sila ay nasa isang mamahaling butik sa Greenbelt. Plano nilang bumili ng mga damit na isusuot para sa gabi ng anibersaryo, gamit ang aking pinaghirapang pera. Ngunit habang tinitingnan ko ang screen ng aking laptop sa loob ng madilim na kusina, isang pindot lang ng confirm ang kailangan ko upang magbago ang ihip ng hangin. Isang mensahe ang pumasok sa aking telepono. Ito ay mula sa personal na assistant ni Ivan. Ma'am, tumatawag po si Sir Ivan. Nagkakagulo po sa butik. Ayaw pong tanggapin ang lahat ng card niya. Hindi nagtagal, tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Ivan ay kumikislap sa screen. Hinayaan ko muna itong tumunog ng 5 beses bago ko sinagot. Nadine, anong nangyayari sa mga account natin? Nandito ako sa harap ng cashier at lahat ng credit cards ko ay declined. Pati ang corporate account hindi ma-access. Ang boses ni Ivan ay puno ng galit at hiyang hindi niya maitago. Naririnig ko sa background ang mahinang bulungan ng mga sales lady at ang inis na buntong hininga ni Stella. Ivan, kumalma ka. Tumawag ang bangko sa akin kanina. Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay tila isang payapang dagat. Sabi nila may nakita silang suspicious activities at sunod-sunod na malalaking withdrawals mula sa hindi pamilyar na devices. Bilang pag-iingat sa ating assets, ipina-freeze ko muna ang lahat ng accounts natin sa loob ng 24 na oras. Hindi ba't sabi mo, dapat nating protektahan ang Casa Salvatierra? Ano, pero kailangan namin ang mga gamit na ito para sa event. Nakakahiya na din. Pinagmumukha mo akong pulubi rito, singhal niya. Pasensya na, mahal. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang asawa mo.
Ayaw ko namang mawala ang pinaghirapan ni nanay dahil lang sa isang hacker. Wika ko habang dahan-dahang hinahalo ang aking tsaa. Umuwi ka na lang muna, mag-uusap tayo. Pagdating nila sa bahay, ang mukha ni Stella ay namumugto. Isang klasikong halimbawa ng pagiging pa-victim. Humihikbi siya habang nakahawak sa kanyang tiyan. Tila ba ang hindi pagbili ng designer dress ay isang malaking trahedya sa kanyang buhay. Si Ivan naman ay pabalik-balik sa paglalakad. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng kamatis dahil sa sobrang pagkapahiya. Hindi ko matanggap ito, Nadine. Sa harap ng mga tauhan doon, nagmukha akong walang pera. Sigaw ni Ivan habang hinahampas ang mesa. Tumayo ako at kumuha ng aking pitaka. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper nito at kinuha ang 5 piraso ng 1,000 piso. Inilapag ko ang mga ito sa harap niya, isa-isang binibilang ng may matinding pino. Heto ang 5,000 piso, Ivan. Gamitin mo muna itong panggastos ninyo ngayong araw. Alam mo naman, kailangan nating magtipid para sa collateral ng bahay na hinihingi mo, di ba? Sabi ko habang tinititigan siya sa mga mata. Ang kanyang panga ay nanginig sa galit. Noong nakaraang taon, ganito rin ang ginawa niya sa akin. Binibilangan ako ng barya para sa pampalengke habang siya ay nagpapakasasa sa luho. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik sa kanya. Hindi siya makasagot dahil alam niyang sa papel, ako pa rin ang may hawak ng pangunahing lagda sa bangko. Habang abala sila sa pag-aaway sa sala, isang kakaibang email ang pumasok sa corporate inbox ng restaurant. Ito ay isang anonymous mail na ipinadala sa lahat ng mga empleyado. Nakasaad doon na ang kanilang mga sahod para sa susunod na buwan ay posibleng maantala dahil sa financial mismanagement ng management. Sino ang nagpadala nito? Hindi pa ako kumikilos sa aspetong iyon, ngunit tila may ibang kamay na naglalaro sa dilim upang tulungan akong gisingin ang galit ng mga tauhan. Biglang napatigil ang sigawan sa sala nang makitang namutla si Stella at napahawak sa kanyang tagiliran. Ivan, ang tiyan ko, parang may mali. Bulong ni Stella bago siya tuluyang napaupo sa sahig. Nagkagulo ang lahat. Buhat-buhat ni Ivan si Stella habang nagmamadaling isinakay sa sasakyan upang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Sa gitna ng takot at pagmamadali, naiwan ni Ivan ang kanyang laptop na nakabukas sa ibabaw ng lamesa sa sala at ang kanyang telepono ay nakapatong pa rin sa tabi nito. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Lumapit ako sa laptop. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang paalala na ang bawat segundo ay mahalaga. Ang malakas na tunog ng pag-andar ng sasakyan ni Ivan sa labas ay hudyat na mayroon akong sapat na oras upang pasukin ang kanyang pinakaiingatang mga lihim. Nagsimulang umilaw ang screen habang tinitip ako ang huling password na nakuha ko mula sa aking recorder. Isang serye ng mga notification ang lumitaw sa monitor, hudyat na matagumpay kong nabuksan ang pintuan ng kanyang pagkawasak. Ang bawat file na tumatambad sa aking paningin sa loob ng laptop ni Ivan ay tila mga pako na unti-unting ibinaon sa kabaong ng aming pagsasama. Ngunit sa halip na manghina, ang bawat dokumentong nakikita ko, ang mga plano para sa Stella's Dine, ang mga peking invoice, at ang lihim na communication nila sa isang investor, ay nagsilbing gasolina sa nag-aalab kong determination. Kinabukasan, sinadya kong lumiban sa kusina ng Casa Salvatierra sa loob ng ilang oras. Alam kong sasamantalahin ito ni Stella upang ipakita ang kanyang galing, lalo na't balita sa lahat na darating ang pinakakinatatakutang food critic sa bansa, si Ginoong Santillan. Mula sa isang sulok ng restaurant, pinanood ko ang pagpasok ni Stella sa kusina. Suot niya ang isang puting chef's jacket na halatang bago at hindi pa man lang nadudumihan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang notebook na lihim na recipe na sadyang iniwan ko para sa kanya. Simulan na ang pagluluto. Ako ang magtitimpla ng signature sauce ni Ate Nadine. Marinig kong utos ni Stella sa mga tauhan. Ang bawat kilos niya ay puno ng kayabangan. Tila ba siya na ang bagong reyna ng Casa Salvatierra.
Ngunit habang dumarami ang mga order, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nakita ko ang pagkunot ng noo ng mga kusinero habang tinitikman ang sarsa. Ang mga sangkap na itinala ko sa notebook na iyon ay may maling sukat. Ang sobrang dami ng asin na hinaluan ng mapait na katas ng balat ng dalandan ay lumikha ng isang lasang hindi matatanggap. Nang dinala ang pagkain sa mesa ni Ginoong Santillan, binalot ng katahimikan ang buong restaurant. Isang subo pa lamang ang ginagawa ng matanda, ay agad niyang ibinaba ang kanyang kubyertos at kinuha ang kanyang serbilyeta upang iluwa ang pagkain. Sino ang nagluto nito? Ang boses ni Ginoong Santillan ay umaling-aungaw sa buong silid, puno ng pagkadismaya. Ito ba ang sinasabi ninyong Casa Salvatierra? Ang pagkaing ito ay isang insulto sa panlasa. Pilit na lumapit si Stella, nanginginig ang mga kamay, at namumutla ang muka. Sir, pasensya na po. Siguro po ay nagkaroon lang ng pagkakamali ang mga tauhan sa kusina. Huwag mong isisi sa mga tauhan ang sarili mong kawalan ng kakayahan. Putol ko sa kanyang sasabihin habang marahan akong naglalakad patungo sa gitna ng silid. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang aking tindig ay tuwid, ang aking tinig ay matatag. Hinarap ko ang kritiko ng may respeto. Ginoong Santillan, humihingi po ako ng paumanhin. Ang babaeng ito ay isang assistant lamang na nag-eksperimento ng walang pahintulot. Bigyan ninyo ako ng 15 minuto at ihahain ko sa inyo ang tunay na lasa ng aking mga magulang. Mabilis akong kumilos sa loob ng kusina. Sa bawat hiwa ng kutsilyo at bawat paghalo ng sandok, ramdam ko ang suporta ng aking mga tauhan. Sa loob ng itinakdang oras, inihain ko ang tunay na resipe. Ang bango pa lamang ng pagkain ay sapat na upang mapangiti ang matanda. Matapos tikman, tumayo si Ginoong Santillan at personal akong kinamayan. Ito ang hinahanap ko. Nadine, ikaw ang tunay na master dito. At para sa iyo, lumingon siya kay Stella na nakatayo sa isang gilid. Manatili ka na lang sa pag-aayos ng bulaklak dahil wala kang lugar sa sining na hindi mo nauunawaan. Nakalabas na ang kritiko nang dumating si Ivan. Agad siyang tumakbo kay Stella upang aluin ito bago lumingon sa akin ng may nanlilisik na mga mata. Nadine, bakit mo kailangang hiyain si Stella sa harap ng maraming tao? Alam mo namang sinusubukan lang niyang tumulong. Sigaw ni Ivan. Hindi ako natinag. Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Tinulungan ko lang ang restaurant na hindi mabaon sa kahihiyan dahil sa kapritso ng assistant mo, Ivan. O baka naman mas mahalaga sa iyo ang damdamin niya kaysa sa dangal ng pamilya ko. Napatahimik si Ivan. Habang papaalis ako sa gitna ng restaurant, ang lahat ng aking mga empleyado ay sabay-sabay na tumigil sa kanilang ginagawa at yumukod bilang pagkilala sa akin. Ramdam ko ang kanilang katapatan. Ang pamana na kailanman ay hindi mabibili ng pera ni Ivan. Bago matapos ang gabi, pumasok ako sa opisina ni Ivan habang wala siya. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang folders, nahanap ko ang isang dokumentong hindi ko inaasahan. Isang draft contract para sa pagbebenta ng buong gusali ng Casa Salvatierra sa isang dayuhang korporasyon. Plano niyang kunin ang lahat ng pera at iwan akong walang kahit anong pag-aari sa oras na may kasal siya kay Stella. Hawak ko ang katibayan ng kanyang pinakamatinding pagtataksil. At sa sandaling iyon, alam ko na ang susunod kong hakbang ay hindi lamang para sa hustisya, kundi para sa tuluyang paglipol sa lahat ng pinaghirapan niya. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas bumibigat ang hangin sa loob ng Casa Salvatierra, ngunit para sa akin, ito ang amoy ng tagumpay na unti-unting naluluto. Upang tuluyang mahulog si Ivan sa aking bitag, kailangan kong pakainin ang kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang nag-aalab na ambisyon at walang katapusang pagmamahal sa sarili. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin, lumapit ako ng may banayad na ngiti. Ivan, naisip ko, ang darating na ika-10 anibersaryo ng restaurant ay hindi lamang pagdiriwang ng negosyo. Ito ay pagpupugay sa iyo.
Gusto kong ako ang personal na magbayad at mag-organisa ng lahat ng gastusin para sa gabing iyon. Agad na huminto si Ivan at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman. Talaga na din? Ibig mong sabihin, gagamitin mo ang iyong personal na savings para rito? Siyempre mahal, karapat-dapat ka sa isang marangyang selebrasyon. Gusto kong makita ng lahat ng tao sa Manila kung gaano kakagaling na leader. Sagot ko habang dahan-dahang inaayos ang kanyang balikat. Ang kanyang hiya o pride ay tila isang lobo na patuloy na lumalaki sa bawat papuri ko. Hindi na siya nag-isip pa at agad na ibinigay sa akin ang buong kontrol sa pagpaplano, kabilang ang listahan ng mga panauhin. Kinabukasan, isinama ko sila ni Stella sa isang mamahaling designer shop sa Makati. Gusto ni Stella na bumili ng isang mahaba at purong puting bestida. Alam ko ang kanyang motibo. Gusto niyang magmukhang ikakasal sa gabi ng anibersaryo. Isang lantarang pambabastos sa akin bilang tunay na asawa. Ate Nadine, bagay ba sa akin? Masyado bang agaw eksena? Tanong ni Stella habang umiikot sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Napakaganda mo, Stella. Mukha kang isang reynang handang tanggapin ang kanyang corona. Tugon ko ng may malamig na katiyakan. Kinuha ko ang aking credit card upang bayaran ang kanilang mga binili, ngunit ang card na iyon ay nakakonekta sa isang bagong loan account na nakapangalan kay Ivan, isang utang na automatikong magiging overdue sa gabi mismo ng party. Habang sila ay abala sa pagpili ng sapatos, palihim kong tinapos ang pag-aayos ng listahan ng mga panauhin sa aking telepono. Hindi lamang mga kaibigan at media ang aking inimbitahan. Isinama ko rin ang mga pangalan ng mga lihim na pinagkakautangan ni Ivan at ang mga opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue na matagal na niyang iniiwasan. Ang bawat imbitasyon ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos. Isang gabi, narinig ko si Ivan na may kausap sa telepono sa terrace. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit puno ng katuwaan. Oo, Stella, huwag kang mag-alala. Nakabili na ako ng one-way ticket patungong Singapore para sa atin, ilang oras matapos ang party. Pagkapirma ng mga banyaga sa kontrata, wala na tayong kailangang ipaliwanag sa babaeng iyon. Maiiwan siyang hawak ang mga utang na hindi niya alam na sa kanya nakapangalan. Nakahawak ako sa gilid ng pader habang pinakikinggan ang kanyang plano. Ang bawat salita niya ay tila isang kumpirmasyon na wala na talagang puwang ang awa sa aking puso. Ang kanyang pagtataksil ay hindi lamang sa damdamin, kundi isang sistematikong pagwasak sa aking kinabukasan. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat dokumentong pinirmahan ko gamit ang mahiwagang ballpen ay dahan-dahan nang naglalaho ang tinta. Ang mga kontratang inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay magiging mga blankong papel sa oras na kailanganin niya ang mga ito. Habang papalapit ang takdang oras, tila naririnig ko na ang tunog ng bawat segundong lumilipas, gaya ng mahinang tibok ng isang orasan sa isang tahimik na silid. Ang bawat paghahanda ko ay maingat at walang ingay, tulad ng isang mahusay na mga ngaso na nag-aabang sa kanyang biktima na kusang pumasok sa loob ng hukay. Ang huling imbitasyon na aking ipinadala ay para kay Attorney Mendez. Ang mensahe ko sa kanya ay maikli lamang. Handa na ang entablado. Siguraduhin mong naroon ang mga tauhan ng batas sa tamang oras. Bumalik ako sa aming silid at nakita ko si Ivan na mahimbing na natutulog. May ngiti sa kanyang mga labi habang nananaginip marahil ng kanyang bagong buhay. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon nang walang anumang emosyon. Ang pag-ibig na dati ay nag-aalab ay tuluyan ng naging abo at sa abong iyon, sisibol ang isang Nadine na hindi na muling magpapaapi. Ang bawat dakilang laban ay hindi lamang na ipapanalo sa harap ng maraming tao, kundi sa mga tahimik na sandali bago sumikat ang araw. Noong umagang iyon, bago ang pinakahihintay na anibersaryo, tinipon ko ang lahat ng aking mga tauhan sa isang lihim na silid sa loob ng Casa Salvatierra. Naroon ang mga kusinero, serbidor, at tagapaglinis
nakasama ko na mula pa noong panahon ng aking mga magulang. Mang Carding, Aling Rosa at sa inyong lahat. Panimula ko habang dahan-dahang inilalapag ang isang makapal na envelope sa ibabaw ng mesa. Alam ko ang hirap na tiniis ninyo sa ilalim ng pamamahala ni Ivan. Alam ko rin ang takot ninyong mawala ng trabaho. Binuksan ko ang envelope at isa-isang iniabot sa kanila ang kanilang mga sahod para sa susunod na 6 na buwan, kasama ang isang malaking bonus mula sa aking personal na pondo. Ito ay para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Ang tanging hinihiling ko ay ang inyong katapatan para sa gabing ito. Sumunod lamang kayo sa bawat utos ko at sisiguraduhin kong mananatiling bukas ang pintuan ng Casa Salvatierra para sa inyo. Naiyak si Aling Rosa habang hinahawakan ang aking kamay. Ate Nadine, matagal na po naming gustong magsalita. Nakita po namin kung paano kayo bastusin ni Sir Ivan at ng babaeng iyon. Handa po kaming tumayo sa likod ninyo. Habang nangyayari ang madamdaming tagpong iyon, alam kong sina Ivan at Stella ay kasalukuyang nagpapakasasa sa isang mamahaling hotel suite sa malapit. Naririnig ko sa aking isipan ang kanilang tawa. Iniisip na ako ay isang kawawang asawang abala sa paghahanda ng kanilang tagumpay. Ang daling lokohin ni Nadine. Marahil ay iyon ang paulit-ulit nilang sinasabi sa isa't isa habang humihigop ng mamahaling champagne. Ngunit ang hindi nila alam, galing na ako sa bangko kasama si Attorney Mendez. Doon, napatunayan namin ang isang mahalagang sugnay sa diwa ng huling testamento ng aking ama. Ang lupang kinatatayuan ng Casa Salvatierra at ang pangalan nito ay isang inalienable heritage. Isang pamana na hindi kailanman maaaring ibenta, isangla, or ilipat sa ibang pangalan nang walang pahintulot ng lahat ng mga tagapagmana na ako lamang ang natitira. Ang lahat ng mga transaksyong ginawa ni Ivan gamit ang aking huwad na pirma ay idineklara ng bangko na walang bisa at pansamantalang ipinailalim sa isang freeze order. Nang sumapit ang hapon, nagsimula na ang aking pag-aayos. Isinuot ko ang isang itim na silk na bestida na sadyang idinisenyo upang ipakita ang aking kapangyarihan. Ito ay kulay ng pagluluksa para sa aming pagsasama, ngunit simbolo rin ng muling pagsilang ng aking pagkatao. Nilagyan ko ng matapang na pulang kulay ang aking mga labi at isinuot ang kwintas na perlas na pamana ni Mama. Tila bumalik ang diwa ni Mama sa aking harapan. Bulong ko sa aking sarili habang tinitingnan ang aking reflection sa salamin. Ang takot ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang malamig at kalkuladong determinasyon. Pagdating ko sa venue, ang malakas na musika mula sa isang symphony orchestra ay bumabalot sa buong sulyap. Maingat kong iniabot ang isang kulay pilak na USB drive sa aming technician sa audio booth. I-play mo ang nilalaman nito sa sandaling magsimula ang main speech ni Ivan. Huwag kang titigil hanggat hindi ko sinasabi, utos ko ng may awtoridad. Pumasok ako sa gitna ng sulyap kung saan agad akong hinarang ni Ivan. Malakas niyang hinawakan ang aking braso, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na ngumingiti sa mga bisita. Nadine, buti at dumating ka na. Naroon ang ating pinakamalaking investor mula sa Singapore. May pirmahang mangyayari sa likod ng entablado mamaya. Bulong niya nang may banta sa kanyang boses. Kailangan mong pirmahan ang final deed of sale. Gawin mo ito ng maayos o sisiguraduhin kung bukas na bukas ay wala ka ng matutuluyan. Huwag mong subukang gumawa ng eksena kung ayaw mong mawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Tumingin ako sa kanya, hindi kumukurap. Ang tunog ng mga violin sa background ay tila nagiging mas dahan-dahan. Binibigyang diin ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Huwag kang mag-alala, Ivan, sagot ko habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang kamay sa aking braso. Ang gabing ito ay magiging huling pagkakataon na may mawawala sa akin. At sisiguraduhin kong hinding-hindi mo ito malilimutan. Iniwan ko siyang nakatayo doon habang naglalakad ako patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang mga ilaw ay nagsimulang dahan-dahang humina, hudyat na magsisimula na ang programa,
habang ang symphony orchestra ay bumubuo ng isang crescendo na tila isang huling paalam sa lahat ng kasinungalingan. Kinuha ko ang ballpen mula sa kamay ni Ivan nang may peking pag-aalinlangan, sapat na upang mapaniwala siyang may kontrol pa rin siya sa akin. Sa loob ng madilim na silid sa likod ng entablado, ang boses ni Ivan ay tila isang nakakalasong bulong na pilit akong ginigising mula sa isang panaginip. Pirman mo na ito, Nadine. Huwag mo nang patagalin. Isang simpleng pirma lang at garantisado na ang kinabukasan nating dalawa. Isipin mo ang pagod ko sa pagpapalago ng Casa Salvatierra habang nakakulong ka lang sa kusina. Sabi ni Ivan habang itinutulak ang mga dokumento sa harap ko. Tiningnan ko ang mga papel. Ito ang huling hakbang ng kanyang katraydoran. Mabilis kong isinulat ang aking pangalan, ngunit sa isang paraan na ang bawat kurba ng titik ay sadyang binago. Isang pirma na kailanman ay hindi kikilalanin ng anumang legal na institusyon. Dahil sa pagmamadali at sobrang kumpiyansa, mabilis na kinuha ni Ivan ang papel nang hindi man lamang ito sinusuri ng maigi. Ayan, ganyan nga, good girl, wika niya habang tinatapik ang aking pisngi bago siya lumabas upang harapin ang mga panauhin. Nagsimula ang programa sa gitna ng nakakasilaw na mga ilaw ng mga camera at ang malakas na palakpakan ng mga elite sa Manila. Ang bawat kislap ng mga chandelier sa kisame ay tila mga nanunuya na mata na naghihintay sa aking susunod na hakbang. Sa gitna ng sulyap, rampa si Stella sa kanyang puting bestida, na tila ba siya ang bituin ng gabi. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay maririnig sa bawat sulok. Masyado namang mapangahas ang suot ng PR director na iyan. Mukha siyang ikakasal, samantalang ang tunay na may-ari ay nasa gilid lang. Bulong ng isang mayamang socialite na abot ng aking pandinig. Umakyat si Ivan sa entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman na itinatago niya sa likod ng isang matamis na ngiti. Kinuha niya ang mikropono at nagsimulang magsalita. Sa bawat salitang binitawan niya, tila ba binubura niya ang lahat ng sakripisyo ko at ng aking mga magulang. Nang mamatay ang mga biyenan ko, iniwan nila ang Casa Salvatierra na tila isang barkong lumulubog. Ngunit dahil sa aking vision at determinasyon, muli natin itong naiahon, pahayag ni Ivan habang nakatingin sa akin ng may panunuya. Ang asawa ko, si Nadine, ay naging katuwang ko sa pagluluto, ngunit ang tunay na direksyon ng tagumpay ay nanggaling sa aking mga plano. Lumapit si Stella sa kanyang tabi, kinuha ang kanyang kamay at tinitigan ang madla na tila ba siya ang bagong reyna. Ang aking puso ay nanatiling malamig at matigas gaya ng bato. Tumingin ako sa audio technician at marahang tumango. Ito na ang hudyat. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa loob ng bulwagan habang ang mga plainclothes police ay dahan-dahang humaharang sa bawat exit, na tila mga anino na nag-aabang sa kanilang biktima. Ang tension sa hangin ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos, naghihintay na lamang ng isang maliit na kislap upang sumabog. Ngayong gabi, meron kaming mahalagang anunsyo, sigaw ni Ivan sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sobrang excitement. Sa oras na bumagsak ang telang ito, hindi na Casa Salvatierra ang inyong masisilayan. Mula sa gabing ito, ang bagong mukha ng ating tagumpay ay tatawagin nating Stella's Dine. Sa huling salitang binitawan niya, ang malaking telang nakatakip sa gitna ng entablado ay dahan-dahang bumagsak, kasabay ng malakas na hiyawan ng mga tao na tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ngunit sa likod ng telang iyon, hindi ang bagong pangalan ng restaurant ang nakasulat, kundi isang bagay na kailanman ay hindi nila inaasahan. Sa pagbagsak ng dambuhalang tela, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang buong bulwagan. Hindi ang marangyang logo ng Stella's Dine ang tumambad sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Sa halip, lumitaw ang malilinaw na larawan ng mga bank statements na binura ng pulang tinta, mga dokumentong nagpapatunay ng sistematikong pagnanakaw sa pondo ng Casa Salvatierra, at isang video mula sa security camera kung saan kitang-kita si Stella
Napalihim na kinukuhanan ng larawan ang aklat ng mga recipe sa loob ng aking kusina. Ang mahinang bulungan ng mga panauhin ay unti-unting naging isang malakas na ugong ng pagkabigla at pagkadismaya. Ang mga ilaw mula sa mga kamera ng media ay walang tigil sa pagkurap, tila mga kidlat na tumatama sa namumutlang mukha ni na Ivan at Stella. Nanigas sila sa kinatatayuan nila. Ang kanilang mga labi ay nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng bawat pagtama ng aking takong sa sahig ay tila isang hatol na nagpapatigil sa mundo. Ang aking itim na bestida ay kumikislap sa ilalim ng mga spotlight, habang ang aking mukha ay nananatiling kalmado gaya ng isang bagyong kakatapos lamang dumaan. Patayin ninyo ang screen, isang malaking pagkakamali ito. Sabotahe ito ng mga kalaban natin sa negosyo. Sigaw ni Ivan sa mikropono, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawang tumigil ako. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at kasing talas ng isang labaha. Hindi ito pagkakamali, Ivan. Hindi rin ito sabotahe. Ang nakikita ninyo ay ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng inyong mga kasinungalingan. Wika ko habang nakatingin ng diretso sa mga lente ng camera. Ang lalaking nasa tabi ko ay hindi ang tagapagligtas ng Casa Salvatierra. Siya ang anay na unti-unting umuubos sa pundasyon nito. At ang babaeng iyan, itinuro ko si Stella na tila gustong magpalamon sa lupa, ay hindi ang muse ng tagumpay, kundi isang magnanakaw na pumasok sa aking tahanan upang sirain ang lahat ng aking pinakamahalaga. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Nag-uunahang kumuha ng mas malapit na anggulo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang napahawak si Stella sa kanyang tiyan at dahan-dahang napaupo sa sahig ng entablado. Nagsimula siyang umiyak ng malakas. Isang klasikong eksena ng pagpapaawa. Ivan, ha? Ang tiyan ko, ang baby natin. Hikbi ni Stella, pilit na kinukuha ang simpatiya ng mga tao. Ate Nadine, paano mo ito nagagawa sa amin? Alam mong delikado ang kalagayan ko, bakit mo kami pinapatay sa kahihiyan? Lumapit ako sa kanya, hindi man lang nagbabago ang aking ekspresyon. Dinukot ko mula sa aking clutch bag ang isang selyadong envelope at padaskol na isinabog ang mga nilalaman nito sa paanan ni Stella. Ang mga puting papel ay nagliparan sa hangin bago lumapag sa sahig. Ang baby na sinasabi mo, Stella, ay kasing peke ng lahat ng ipinapakita mo, malamig kong sabi. Narito ang iyong tunay na medical records mula sa hospital na pinuntahan mo noong 1 linggo. Sinuri iyan ng isang eksperto na ako mismo ang nagbayad. Wala kang dinadalang bata sa sinapupunan mo. Ginamit mo lang ang kasinungalingang iyan upang itali si Ivan sa iyong mga bisig. Lalong lumakas ang singhap ng mga tao. Ang lalaking nakita ko sa gate noong nakaraang araw, ang tunay na ex-boyfriend ni Stella na binayaran niya upang manahimik, ay tumayo sa gitna ng madla, tumatango bilang kumpirmasyon sa aking mga sinasabi. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng bulwagan ay bumukas ng malakas. Pumasok ang isang banyagang lalaki na may dalang makapal na folder. Ang mukha ay punong-puno ng puot. Siya ang investor mula sa Singapore na inaasahan ni Ivan na magliligtas sa kanya. Lumakad siya ng mabilis patungo sa entablado at kinuha ang mikropono. Mr. Salvatierra, o kung sino ka man, you are a fraud. Sigaw ng investor sa wikang Ingles. Bago inihagis ang draft ng kontrata sa mukha ni Ivan, nalaman ko mula sa aking mga lawyers na ang lahat ng assets na inaalok mo sa akin ay naka-freeze na mula pa kaninang hapon dahil sa kaso ng forgery. Niloko mo ako. Ang katahimikan ni Ivan ay tuluyan ng napalitan ng isang desperadong paghinga. Ang entablado na inakala niyang magiging trono ng kanyang bagong buhay ay naging isang silya ng kamatayan para sa kanyang dangal. Tumingin ako sa paligid.
Sa bawat mata ng mga taong dati ay tinitingala siya. At nakita ko ang tanging bagay na mas masakit pa sa pagkatalo, ang pandidiri. Ang bawat tunog ng sirena mula sa labas ng bulwagan ay tila isang malakas na hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Humakbang pasulong ang mga pulis na kanina pa nakaabang sa bawat sulok. Ang kanilang mga mukha ay seryoso habang tinatahak ang gitna ng sulyap patungo sa entablado. Ivan Salvatierra, isinasama ka namin sa presinto dahil sa mga kaso ng forgery, malversation of funds, at pagnanakaw ng ari-arian. Pahayag ng isang opisyal habang inilalabas ang mga dokumento ng pag-aresto. Sa isang iglap, ang kumpiyansa ni Ivan ay tuluyang naglaho. Humakbang siya palapit sa akin. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog hanggang sa tuluyan siyang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng aking itim na bestida. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Nadine, patawarin mo ako! Huwag mong gawin ito sa akin, mahal ko! Pagmamakaawa ni Ivan, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Ako ang nagligtas sa Casa Salvatierra noong mamatay ang mga magulang mo. Hindi mo ba naaalala ang lahat ng sakripisyo ko? Isang pagkakataon lang, Nadine, ayusin natin ito ng pribado. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan, hindi man lang kumukurap. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga daliri na nakakapit sa aking damit. Tila ba nagpapagpag lamang ako ng isang maliit na dumi. Ang utang na loob na sinasabi mo, Ivan, ay matagal ko nang nabayaran ng 10 taon ng aking pagkatao, pagod at katahimikan, malamig kong tugon. Mula sa gabing ito, wala ka ng kahit isang hibla ng kapangyarihan sa buhay ko. Hindi ako ang sumisira sa iyo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan sa bawat kasinungalingang itinanim mo. Habang abala ang mga pulis kay Ivan, sinubukan ni Stella na dahan-dahang gumapang patungo sa gilid ng entablado, balak na tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man siya makababa, hinarang siya ng aming head chef na si Mang Carding kasama ang iba pang mga tauhan sa kusina. Nakahalukip-kip sila, ang kanilang mga mukha ay matatag at walang bakas ng awa. Saan ka pupunta, Stella? Hindi pa tapos ang party. Wika ni Mang Carding sa isang boses na puno ng panunuya. Nang makitang wala na siyang takas, lumingon si Stella kay Ivan at nagsimulang sumigaw ng parang isang baliw. Ikaw ang may sala nito, Ivan. Ikaw ang nag-udyok sa akin na gawin ang lahat ng ito. Sabi mo ay tanga ang asawa mo, sabi mo ay madali natin siyang mapapaalis. Sinira mo ang buhay ko. Tumahimik ka, ahas ka. Ikaw ang laging humihingi ng pera at luho. Balik na sigaw ni Ivan habang pilit siyang itinatayo ng mga pulis. Ang mga dalawang magkasabwat sa katraydoran ay nagsimulang magsisihan at magmura sa harap ng lahat ng mga panauhin at mga kamera ng media. Ito ang pinakahuling mukha ng kanilang relasyon. Isang pag-ibig na itinayo sa putik, na ngayon ay tuluyan ng gumuho sa isang nakakahiyang eksena. Naramdaman ko ang paglamig ng bakal ng isuot ng mga pulis, ang posas sa kanilang mga kamay, isang tunog na tila musika sa aking pandinig. Naglakad sila palabas ng bulwagan sa gitna ng Walk of Shame, habang ang mga bisita ay umiiwas ng tingin at ang mga mamamahayag ay patuloy sa pagkuha ng bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Nang tumahimik ang paligid, tumayo ako sa gitna ng entablado at itinaas ang aking baso ng alak. Tumingin ako sa aking mga empleyado, na ngayon ay nakangiti na ng may kalayaan, at sa mga panauhin na saksi sa muling pagsilang ng aking dangal. Ang Casa Salvatierra ay hindi kailanman naging tungkol sa isang tao lamang. Ito ay tungkol sa katapatan, sa pagmamahal sa sining ng pagluluto at sa paggalang sa ating pinagmulan. Dongdak kong pahayag. Simula bukas, ang Casa Salvatierra ay muling magbubukas ng pinto, mas matatag, mas malinis, at mas tapat. Mabuhay ang tunay na diwa ng ating pamana. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa buong sulyap. Mas malakas at mas tunay kaysa sa anumang palakpakang natanggap ni Ivan noon. Ininom ko ang aking alak hanggang sa huling patak,
Ninanamnam ang tamis ng kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Pagkatapos ng lahat, lumabas ako ng restaurant. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa aking balat, nagtatanggal ng lahat ng dumi ng nakaraan. Tiningnan ko ang malaking signboard ng Casa Salvatierra na maliwanag na nagniningning sa dilim. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking telepono, isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hinayaan ko itong tumunog habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang pagputok ng liwanag sa silangan. Hindi ko na kailangang sumagot agad. Para sa akin, ang bawat tunog ng umaga ay hudyat na ang mundo ay muling nagsisimula, at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng bawat hakbang. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng panahon. Ang bawat umaga ko ngayon ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib o sa takot kung anong bagong kasinungalingan ang kailangan kong harapin. Ngayon, sa harap ng bagong bukas na sangay ng Casa Salvatierra sa gitna ng Bonifacio Global City, tanging ang bango ng bagong giling na kape at ang sariwang hangin ng tagumpay ang aking nilalanghap. Masigla ang bawat sulok ng aking bagong kusina. Pinagmamasdan ko ang mga batang daubep na aking sinasanay, mga scholar na kinuha ko mula sa mga pamilyang nangangailangan upang ipasa sa kanila ang sining na itinuro sa akin ng aking mga magulang. Ang ngiti sa aking mga labi ay hindi na isang pilit na kurba sa mukha, kundi isang reflection ng tunay na katahimikan sa aking kaluluwa. Paminsan-minsan, nakakatanggap ako ng balita tungkol sa kanila. Nabalitaan ko mula kay Attorney Mendez na si Ivan ay tila nawawala na sa sarili sa loob ng kulungan. Araw-araw daw itong nakikipagtalo sa hangin, pilit na isinisigaw ang kanyang mga pangarap na naudlot. Wala nang nakikinig sa kanya, wala nang pumapansin. Si Stella naman ay kasalukuyang nagtatago sa probinsya, baon sa utang at sunod-sunod na kasong sibil mula sa mga taong niloko niya. Ang kanilang karma ay hindi dumating ng may malakas na pagsabog, kundi sa dahan-dahan at malungkot na pagkalunod sa sarili nilang dumi. Isang liham ang dumating sa aking opisina noong nakaraang linggo. Galing ito kay Ivan, humihingi ng huling pagkakataon na makausap ako. Humihingi ng kapatawaran para sa kanyang mga nagawa. Tinitigan ko ang papel ng ilang sandali, ramdam ang bawat hibla ng sakit na dati ay nagpaguho sa akin. Ngunit sa halip na buksan ito, dahan-dahan ko itong inilagay sa loob ng shredder. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang huling paalam sa lahat ng laso ng nakaraan. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong sumira sa iyo. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag noon, pinatawad ko ang aking puso sa sobrang pagtitiwala. Ngunit ang katarungan ay nananatiling katarungan. Ang aking kapayapaan ay hindi na nakadepende sa kanilang pagsisisi, kundi sa aking kakayahang tumayo ng mag-isa ng walang takot. Natutunan ko na ang kabutihan ng isang babae ay dapat laging may kalakip na talas ng isip. Ang pagmamahal ay hindi dapat maging rason upang maging martir. Ang tunay na nukong o malakas na Filipina ay hindi iyong hindi nasasaktan, kundi iyong marunong bumangon mula sa sariling abo at gamitin ang mga sugat upang maging mas matatag na kalasag. Maaga pa ay narito na ako sa Casa Salvatierra. Dahan-dahan kong pinihit ang susi sa pangunahing pintuan, isang tunog na tila nagbubukas ng isang bagong kabanata ng aking buhay. Pagpasok ko, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga retrato ni nanay at tatay na nakasabit sa dingding. Tila ba nakikita ko ang kanilang mga ngiti, masaya para sa kanilang anak na hindi sumuko sa diwa ng kanilang pamana. Inayos ko ang aking puting chef's jacket at huminga ng malalim. Ang bawat sangkap sa aking mesa ay handa na para sa panibagong araw. Ang aking buhay, gaya ng aking mga recipe, ay akin ng pagmamay-ari ng buong buo. Sa bawat hiwa, sa bawat halo, at sa bawat lasa, naroroon ang aking kalayaan. Ito ang aking bagong umaga, at sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakapigil sa aking ningning.